Ivan ang kadalasang tawag ng mga taong nakakakilala sa akin. Nagmula ako sa lugar ng Batanes at dito rin po nangyari ang kwento na ito. Na ilang dekada na po ang nakakalipas, mahabang panahon na. Noong panahon na iyon, bagong kasal pa lamang kami ng aking asawa. Nagtatrabaho ako noong mga panahon na iyon bilang isang construction worker sa lugar namin. Nagkataon naman na noong mga panahon na iyon ay nagkaroon ng kaunting handaan sa bahay ng katrabaho ko na itago na lang natin sa alias na Lito. Masasabi kong hindi naman kami ganoon kalapit sa isa't isa ni Lito. Kagaya ko, baguhan lang din ito sa construction site na pinagtatrabahuhan namin. Tahimik ito at hindi masyadong nakikipaghalubilo sa iba. Kaya nga labis akong nabigla ng isa ko sa mga niyaya niya na kumain at uminom daw sa magaganap na handaan sa kanilang bahay nung gabi na iyon. Pumayag kami ng iba pa naming mga katrabaho. Sino ba namang tatanggi, diba? Pagkain yun tsaka alak. Lugi ka pa ba? Sumama kami kay Lito. Doon lang din namin nalaman na nakatira pala ito sa malayo at liblib na baryo. Sumakay pa nga kami sa tricycle. Ngunit sa tarangkahan pa lamang ng baryo ay pinababa na kami ng manong driver at mahigpit kaming binalaan na, "Mag-iingat kayo sa baryong pupuntahan ninyo, ano?" Bakit naman po? Basta. Hindi na nagsalita pa ang tricycle driver. Kasi kumari pa siya ng takbo, para bang takot na takot. Nagtaka kami kung bakit yun sinabi ng driver. Ngunit hindi na lang namin pinagtuunan ng pansin ang sinabi ng manong driver at naisip ko na baka ganun lang talaga siya. Tinahak namin ang masukal at mapunong daan. Kapansin-pansin din ng mga tao na bigla na lamang nagsisipasukan sa kani-kanilang bahay sa tuwing nadadaanan namin sila. Hindi ko tuloy maiwasang magtaka dahil kakaiba ang kinikilos nila. Hindi nagtagal ay narating na rin namin ang bahay ni Lito. At ang naabutan namin doon tanging ang nanay at tatay lang niya. Ang sabi nila, nakauwi na raw ang mga bisita nila. Ngunit hindi ko lang alam kung totoo ba yun. Lalo na at wala naman akong may nakitang hugasin o kalat na nagbibigay ebidensya na may naganap nga na kasiyahan doon sa bahay nila. Pero ilang segundo lang, nawala naman kaagad ang bagay na yun sa isipan ko. Kasi inabutan kaagad kami ng alak at iba't ibang klaseng putahe ng nanay ni Lito na itago na lang natin sa pangalang Aling Manding. "Kumain na kayo. Heto, naganda rin ako ng tuba at alak sakaling gusto niyong painitan ng inyong mga lalamunan. Pero unahin niyo munang malamnan ng tiyan niyo, ha?" Bago pa kami nagsimulang mag-inuman, ay pinakain pa nila kami ng hapunan. Masasabi kong maganda talaga ang pagtrato nila sa amin at ramdam ko ang mainit nilang pagtanggap sa amin. Mukhang masiyahin din ang pamilya ni Lito dahil panay ang pagtawan at ngiti ng mga ito sa amin. Nang masigurong may laman na ang aming tiyan, inaya na kami ni Lito sa kanilang sala at doon na kami nag-inuman. May kalakihan pala ang bahay nila Lito, kaya talaga namang komportable ako. Nagpaiwan naman sa kusina ang mga magulang nito dahil may aaskasuhin pa raw sila. Habang nagiinuman, napasarap din ang aming kwentuhan. Ngunit hindi nagtagal, ay unti-unti ring nagpaalam ang iba pa naming mga katrabaho na mauuna na raw sila sa pag-uwi. Noong mga sandaling yon, 4 na lang kaming magkakatrabaho ni Lito na naiwan. Yung tatay naman ni Lito lumabas naman. Inutusan daw ito ng kanyang asawa na bumili ng bigas dahil naubusan na raw sila nito. "Dito, may bukas pa kayang tindahan sa mga oras na to? Mag-aalas 10 na ng gabi, ah." Naalala ko pang ang tanong ni Ryan, isa rin sa mga katrabaho namin sa construction site. "Oo, mayroon pa naman bukas sa tindahan sa lugar namin," usal ni Lito. Maya-maya pa ay napatayo ako dahil nakaramdam ako na tinatawag ako ng kalikasan. Tinanong ko pa nga si Lito kung saan ang palikuran nila at itinuro niya ako sa labas ng bahay nila. Nakihiwalay pala ang CR nila sa bahay nila. Agad ako nagtungo noon sa banyo
at saktong kalalabas ko lang ng banyo nang bigla kong narinig na sumigaw ang isa sa mga katrabaho ko. Nangnot naman ang noo ko noon. Nawala ang kalasingan ko. Pagkatapos noon agad kong sinundan kung saan nagmumula ang sigaw. Dinala ko ng mga paa ko sa bakura ng bahay nila Lito. At dahil may kadaliman nga, kinakailangan ko pang buksan ang flashlight ng dikipad kong cellphone. Nang tapatan ko ng ilaw ang bakuran, ay bumungad sa akin ang mga naglalakihang kawa. Kaagad na hinanap ng mga mata ko ang katrabaho naming sumisigaw at hindi naman ako nabigong makita siya. Natagpuan ko siya sa isang sulok. Nilapitan ko siya nang mapansin kong nakatulala lang ito. Tinanong ko pa siya kung ano ang nangyari, ngunit nanatili ang paningin nito sa harapan. Kung kaya ay nasulyapan ko din ang kanyang tinitignan. Bagya ko pa itong tinapatan ng ilaw, ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang bumungad sa akin ang mga pugot na ulo na nakalagay sa malalaking kaldero. Hayop! Ano ito? Bakit may mga pugot na ulo ng tao rito? Nang dahil sa pagkabigla, nabitawan ko ang hawak kong flashlight. Nang dahil sa takot na nararamdaman, ay namalayan ko na lamang ang aking sarili na tumatakbo pasunod sa katrabaho ko. Nakakabaka lamang pakinggan subalit naunahan talaga ako ng takot ng gabing yun. Lalo na at yun ang unang beses na nakakita ako ng pugot na ulo. Hindi na nga namin sinundo ang naiwan pa naming mga katrabaho sa bahay ni Lito sa sobrang pagmamadali. At habang tumatakbo kami noon, ay bigla na lamang akong nakarinig ng malalakas na pag-ungol at nang mapalingon ako sa aming pinanggalingan ay ganoon na lamang ang pagtaranta ko. Nang masulyapan kong hinahabol kami ng dalawang pares ng nagbabagang mga mata at alam ko na ang mga mata na iyon ay nagmula kay Lito at sa isa sa mga magulang niya. Nang makalabas kami ng baryo nila Lito, ay sakto namang may humintong tricycle, kung kaya madali kaming sumakay. Napatanong pa nga ang tricycle driver kung ano ro ba ang nangyari, kaya ikinuwento na namin sa kanya ang buong pangyayari. Doon na namin nalaman na kilalang aswang pala sa baryong iyon ang pamilya nila Lito. At halos mag-iisang taon pa lang daw ang mga ito sa lugar na iyon. Gulat na gulat kami sa revelasyon na yun. Hindi kami makapaniwala. Habang papauwi nga kami, nakarinig pa kami ng mga huni ng aswang. Ngunit nang makarating kami sa bayan, nawala na rin yun. Hanggang sa tuluyan ako makauwi, hindi ko pa rin maiwasan na kilabutan. Napasuka pa nga ako pagkatapos kong maalala ang mga putaing pinagsaluhan namin sa bahay nila Lito. Nang gabi na iyon, hindi rin ako makatulog dahil sa nangyari. Mugtong-mugto ang mga mata ko kinabukasan. Nang sumunod na araw, kagaya ng nakagawian, maaga akong pumasok sa construction site. Ngunit isang kagimbal-gimbal na balita ang naging almusal ko ng araw na iyon. Natagpuan daw ang isa sa mga kasamahan namin sa kalsada malapit sa baryo nila Lito. Wakwak ang tiyan nito at nawawala ang ilang bahagi ng katawan. Nang araw din na iyon, hindi na nagpakita pa sa trabaho si Lito. Hindi na ako nakipagsabayan pa sa usapan ng mga kasamahan namin dahil ayokong madamay sa kaguluhan. Hanggang sa mga sumunod na araw, hindi pa rin nagpakita si Lito. Hanggang sa nilabas na nga ng mga kasamahan ko yung issue na naganap noong gabing pumunta kami sa bahay nila Lito. Huli na ang lahat nang sumagawa kami ng aksyon at magsumbong sa pulisya. Dahil nang puntahan namin sa bahay nito si Lito, nakaalis na siya at ang kanyang pamilya. Tuluyang naglaho si Lito at ang pamilya niya sa baryong iyon. Ngunit ang karanasan kong yon na puno ng kilabot ay nanatili pa rin sa aking isipan. Magpasangga ngayon. Napaisip tuloy ako kung papaano kung nalibang kami ng mga katrabaho ko kakainom ng alak. Marahil ay naging potahe na rin kami.